Fiang's POV. What? Di ko makapaniwalang bulalas matapos ipaliwanag sa akin ni Attorney Salvacion ang breach of contract. Mabagal bago nag-register sa utak kong sinabi nito. Di makakatanggap si Indigo ng mana galing kay Don Poldo, but the house you both own will go entirely to him. Mawawala ang karapatan mo dito sa bahay ninyo, pati na rin ang anumang katayuan sa kumpanya. Automatiko aakyat si Indigo bilang bagong CEO kapag naghiwalay na kayo dahil hindi ka na makikita ng board bilang bahagi ng pamilya Azuma, but as a stranger to the company. Parang sampal sa akin ang mga salita ni attorney. Alam ko di magiging madali ang paglayo sa kasal na to, ngunit di ko napagtantong laki ka ng kung anong mawawala sa akin. Di lang lamang pala yung bahay namin which I had never considered home anyway, but the company. The idea of being reduced to nothing but an outsider in the company I had tried to save felt like betrayal. Matapos ko isakripisyong kaligayahan ko para sa kasal namin, wala rin palang maiiwan sa akin. Habang humakbang si Indigo sa papel na pinapangarap ko, napatitig ako kay Attorney Salvacion. Di ko mabasa ekspresyon nito na para bang isa na namang routine na kaso ito. Pero para sa akin, parang gumuho ang buong mundo ko sa mga sinabi nito. Napanunok ako bago nagsalita. So, kapag nakipaghiwalay ako, mawawala ang lahat sa akin? Tumango ito at bahagyang lumamyos ang ekspresyon ng mukha. Legally, yes. Mawawala ang claims mo sa bahay at anumang impluensya sa kumpanya. Yo'y bahagi lahat ng kontratang piniramahan mo. Nasapo ko ang dibdib ko dahil tila hindi makahinga. It felt like all the walls were closing in and suddenly, I wasn't just losing a marriage I never wanted. I was losing everything else along with it. Ang alam ko lang yung tungkol sa mamanahin ni Indigo na hindi makukuha pag naghiwalay kami. Pero ang tungkol sa bahay na to, sa rights ko sa kumpanya, ngayon ko lang nalaman. Di ko kasi masyadong na-review ang kontrata ni Indigo bago ko yun pirmahan at wala ko ibang dapat sasihin ngayon kung di ang sarili ko. Kung hahayaan kong mawala sa akin ang bahay namin ni Indigo, saan ako tatakbo? Matapos ang ginawa sa akin ni Daddy sa opisina niya, sinumpa ako sa sarili ko hindi na ako babalik sa kanila. Kaya hindi pwedeng mawala sa akin ang bahay na to. Pero, naputol ang boses ni attorney na nakaagaw naman sa atensyon ko. Lumingon ako dito at naramdamang importante ang sasabihin niya. Kapag si Indigo naman nakapag-divorce sa'yo, bukod sa mapapasayong bahay niyang to, mapupunta sa iyong mamanahin niya mula kay Don Poldo bilang kabayaran. Yun ay kung may anak kayo. Naramdaman ko ang paghabol ng hininga ko. Agad tumakbo ang isip sa mga implikasyon. Kung si Indigo magsasampa ng diborsyo, hindi lang akong makakakuha ng bahay. Matatanggap ko rin ang kanyang mana kung magkakaroon kami ng anak. Pero kung hihiwalayan kanya nang wala naman kayo naging anak, ang bahay lang na itong mapupunta sa iyo at yung mamanahin ni Indigo babagsak sa charity. Di ko napigilan ang mahinang mapabuntong hininga. Ito'y tulad ng isang twist na hindi ko inaasahan. Isa pang layer ng pagiging komplikado ng gusot ng gulo na ito. Ang posibilidad na magkaroon ng anak kay Indigo para lang masiguro ang aking kinabukasan. Ito ay isang bagay na hindi ko man lang naisip. Isipin ko pa lang ang bagay na yan para nangingilabot na ako. A baby. Hindi ko hahayaan ang aking sariling mapunta doon. Di ko naisip pagpalaki ng isang anak sa isang kasal na hindi binuo sa pag-ibig. Hindi ito bahagi ng plano dahil ang gusto ko. Kung magkakaanak man ako sa lalaking mahal ko at mahal ako. Dahil gusto kong lumaki rin na magiging anak namin na nagmamahalan ng mga magulang niya. At ngayon nga eto ko, nahaharap sa katotohanan ng aking mga pagpipilian. Ang aking buong hinaharap ay maaaring nakasalalay sa mismong bagay na yun. Napakurap-kurap ako. Sinusubukan iproseso ang bigat na sinabi sa akin ni Attorney Salvacion. Kung iniwan ako ni Indigo na walang anak, makakuha ko ang bahay but nothing more. Pero kung nagkaroon kami ng anak, it changed everything. Kaya ko bang gawin yon? Could I bring a child into this world under these circumstances? Narito ako para sana pag-usapan ang tungkol sa kalayaan ko but instead, nahaharap ako sa mga desisyon na humuhubog hindi lang sa aking buhay but the life of someone else. Someone who did not even exist yet. Sa kabilang banda, bakit amoy sunog? Patrick's voice echoed from the doorway of the kitchen pero halos hindi rumihistro sa akin ang sinabi nito. Masyado akong nawala sa aking pag-iisip dahil sa bigat ng mga salita ni Attorney Salvacion. Umiikot pa rin sa aking ulo na parang walang katapusan hanggang narinig ko ulit sumigaw ang kapatid ko na nagpabalik sa aking realidad.
Ate Fiang, yung niluluto mo. Nagulat ako nang bahagya niya ako itulak palayo sa harap ng stove namin na di ko namalayan kumakapal ng usok dahil sobrang sunog ng ulam na niluluto ko. Di ko man lang napagtanto gaano ako katagal nakatayo doon. Inawi ni Patrick ang usok gamit ang kamay nito. Napapaubong tumitig sa akin. Ano bang nangyayari sa'yo, Ate Fiang? Susunugin mo ba tong bahay ninyo ni Kuya Indigo? Way mo ba to ng pagpapaalis mo sa akin? Pinukol ko siya na masamang tingin. Patrick, kung gusto kitang paalisin, di na sana kita dinala dito. Gamitin mong utak mo, pwede? Parang kang Kuya Indigo mo eh. Minsan nakakalimutan yung may utak kayo. Napakurap si Patrick, halatang nagulat. Ngunit may pamilyar na ngiti sa mukha nito. Si Kuya Indigo. Siya ba ang iniisip mo habang nagluluto ka, kaya nasunog ang ulam natin? May panunokso nitong sabi. Di agad ako nakasagot dahil pinagmasdan ko siya. Nung naroon si Patrick sa bahay namin, hindi ko to nakikitang ngumingiti o ngumingisi sa akin ng ganito or kahit kanino. Palagi tong tahimik, pero simula nang gumaling si Patrick, nagsimulang mag-spend ng oras kay Indigo para nag-iba na to. May mga pagkakataon ngayon when I hear him laughing, chatting easily with Indigo, something he never used to do nung doon pa kami nakatira sa bahay namin. Ngayon it's like he's slowly shedding that serious exterior, showing a side of himself I didn't know existed. Ewan ko kung nahawaan to ni Indigo. Napairap ako dito. Maybe if you two did not spend so much time getting on my nerves, I wouldn't be distracted enough to burn dinner. I shot back. Sasagot sana si Patrick na mag-ring ang cellphone ko, kaya hindi ko na ito kinibon na makita niya. Kinuha ko yun agad sa bulsa na shorts ko. Pero bago ko sagutin, binalingan ko to. Tawagan mo ang Kuya Indigo mo. Sabihin mong bumili na lang ng pagkain sa labas bago umuwi para may dinner tayo. Wala pa kasi si Indigo eh. Mas nauna ako umuwi dito sa bahay kaysa rito dahil kailangan kong makausap ang family lawyer nila. Yes, Fatima. I answered as soon as I picked up the call from my half-sister Fatima. Ate Fiang, umihikbi nitong sagot na nagpabangon ng kaba sa puso ko. Bihira kami mag-usap ni Fatima, mostly lagi tong tutok sa schoolworks. Pero kinabahan ako na marinig ko tong ganito. Di kami nagkaroon ng heart-to-heart na pag-uusap. Pati na ang tawag ditong umiiyak sa kabilang dulo. Something had to be seriously wrong. Bakit? Ano nangyari? Seryoso kong tanong. Pwede mo ba akong sunduin? Kumunot ang noo ko. Nasan ka ba? Bus stop. Makalipas na ilang sandali, agad akong nagbihis at pinuntahan ng kapatid ko. Ano nangyari dito? Sita ko kay Fatima matapos ko itaas sa mahabang manggas ng suot nitong cotton sweater. Bumilis ang tibok ng puso ko na makita mga pasa sa balat nito. Nakatayo ako sa hintuan ng bus kung saan niya ako hiniling na magpakita. At ang galit sa akin umangat sa isang iglap. Dahil kahit di pa man sumasagot si Fatima, tila alam ko na sino sila rin sa mga pasa nito. Si Daddy. Lalong kumulo ang dugo ko pagkasabi nun. Nung una si Patrick, ngayon si Fatima na kababaeng tao. How could he? How could he do this to her? To us? Inakay ko to papunta sa sasakyan ko. Maingat na inalalayan patuloy sa loob. Nang pareho na kaming nakasakay, binalingan ko to tinanong ano ang nangyari. Doon na nagsimulang magkwento na may isang major subject daw siyang naibagsak kaya nawala siya sa pagiging rank 1 sa klase. Nalaman daw ng daddy niya kaya pinag-initan siya, lalo na raw at lasing. Napabuntong hininga ako at hindi alam ang gagawin sa magaling naming ama. Hindi na tamang ginagawa nito sa amin. Kababaeng tao ni Fatima, 21 pa lang, pero nagawang bugbugin na para isang matalik na kaaway. Doon ka muna sa bahay. Paano kapag pinauwi ako ni Dad sa atin? Ikaw, nasa sayong desisyon, Fatima. Si Edward pinauwi niyang minsan, pero nanandigan na si Patrick na gusto na sa akin manatili. Hindi ka aaalisan ng karapatang mamili. Kung gusto mong umuwi at may matawag pa ring daddy, sige, umuwi ka. Baka sakaling sa sunod na ulitin niya ang pambabugbog sa'yo, bangkay ka nang ilabas sa bahay. Nabakas ko ang takot sa mukha nito, kasunod ng pag-iling. Ayoko na umuwi sa atin. Sasama na lang ko sa'yo. Di ko na to sinagot at binalik na lang ang tingin sa harap. Habang pauwi kami sa bahay namin ni Indigo, di ko na iwasan mapaisip. Kung mamanahin lang pag-uusapan, wala akong pakialam sa mamanahin ni Indigo na mapupunta sa akin. Kahit yun mapunta sa akin, okay lang. What matters to me is our house. I need it.
so I don't up sleeping on the streets. Pati si Edward, dahil simula nang dalhin ko to sa bahay, ayaw na nitong umuwi sa bahay ni Daddy. Ang bahay na namin ni Indigo ang itinuturing nitong tahanan. At kahit sa ama lang kami magkapatid, gusto ko pa rin ibigay ang anumang makapagpapasaya sa kanya. Especially since I've noticed how much better he's been ever since he started living with us. At ngayon ngay dumagdag pa si Fatima. Isa ko pang kapatid sa ama na mukhang mananatili na rin sa poder ko. Well, kahit ayaw nitong manatili sa akin, hindi ako papayag na umuwi siya sa bahay matapos ang ginawa sa kanya ni Daddy. Kaya kung hahayaan kong mawala ng karapatan sa bahay namin ni Indigo, saan ko sila dadalhin ni Patrick? Sigurado hindi ko sila kakayaring itaguyod kung pati rights ko sa company mawawala. So the only solution I can think of, inisin si Indigo. Hanggang di na ako matiis, hanggang ito na ang humingi ng divorce. Pagdating namin ni Fatima sa bahay, alam ko, naroon na rin si Indigo dahil nasa garahe ng sasakyan. Ate Fiang, di ba magagalit ang asawa mo kung pati ako dito magsastay sa inyo? Kahit tuloy-tuloy ang paglalakad namin, sinagot ko siya. Huwag mong alalahanin si Kuya Indigo mo. Magiging ayos lang ditong naririto ka. Kay Patrick na wala siya naging problema eh. I said, trying to sound confident despite the storm brewing inside me. Sa totoo lang, hindi ako lubos na sigurado kung magiging okay si Indigo sa setup na to. Having one of my siblings with us was one thing, but now two? Kaya sa likod ng isip ko, naihanda ko ng sarili ko kung anumang argumentong sunod na mangyayari. Baka this time magreklamo na si Indigo? I don't know. Pagdating sa loob, bumungad sa amin ni Fatima ang pulang likido na nagkalat sa puting marble na sahig. The stark contrast of the crimson streaks against the pristine surface made it look eerily like blood. Pero di yon kasing tingkad ng kulay dugo, para yung spray lang. Inatak ni Fatima ang sleeve ko, baka sa boses ang pag-aalala. Ate Fiang, ano yan? Is it blood? Tumitig ako sa sahig. Sinubukang intindihan ang gulo. Hindi ko alam. Susubukan ko sana manghula kung ano yon, pero natigilan na marinig ang pag-echo ng halakak ni Indigo mula kusina. Lagot ka ngayon sa akin. Stop! Wait, Kuya Indigo! Mandaraya ka! Di na ako nakapag-isip pa at daling tumakbo papunta sa kusina. Si Fatima ay naiwan sa kinatatayuan niya. As I rounded the corner, nakita ko sina Indigo at Patrick. Tulad ng dalawang malalaking bata, armado na higanteng mga water gun. Napaawang ang bibig ko. Pinagmamasa na itsura ng kusina, naming malinis pa kanina, pero ngayon it's like a war zone of red liquid. It wasn't just on the floor, it was all over the wide cabinets, the countertop, splattered across the spotless white walls. Nablangko isip ko sa pag-iisip, paano sisimulan ng paglilinis sa kalat ng mga to? Indigo! Patrick! Napasigaw ako sa sobrang inis. Both of them froze mid-laughter, looking at me like they'd just been caught red-handed, which, in a way, they were. Tinignan ako ni Indigo na may konting pagngisi sa mukha nito, habang si Patrick pigil tawa, binaba ang hawak ng water gun. Pinaningkitan ko ang mga to ng tingin. Sino nagsabi maglaro kayo ng water gun dito sa loob? Singhal ko sa kanila. At nang walang sumagot sa mga to, muli akong sumigaw. Sinong pasimuno? Sa perpektong galaw, tinuro nila ang isa't isa, na mas lalo pang nagpaakyat sa inis ko. Si Patrick! Ani Indigo habang nakaturo sa kapatid ko. Kaagad umiling si Patrick habang nanlalaki ang mga mata, nakaturo din kay Indigo. No, Ate Fiang, si Kuya Indigo ang bumili ng water guns. Pero ikaw ang nagayang maglaro, oy. Yeah, and I said we should do it outside. You're the one who chased me inside. Oh, hi Ate Fatima. Kumaway si Patrick sa bandang likod ko, kung saan ko naramdamang nakatayo si Fatima. Nabaling saglit din si Indigo para bumati. Hi Fatima, we've met before. Sa kasal namin ni Ate Fiang mo, remember? Wala akong sagot na narinig kay Fatima. Kung hindi mo kasi sana binasa niyan, hindi kita gagantihan. Isang beses lang yun, no? I just wanted to try the gun but you... Shut up! Putol ko sa mga to. Ramdam ko ang mabilis na pagkawala ng pasensya ko habang minamasdan silang dalawa na parang mga 5 taong gulang. Muli kong pinagmasdan ng maruming kusina bago ibalik ang tingin sa kanila. Then kay Indigo, Did you at least take out dinner? I asked, forcing myself to stay calm, though the irritation simmered beneath the surface. Hindi, pero wag kang kumain. Putol ko sa sasabihin niya dahil ayoko marinig ano bang dahilan ng sasabihin niya.
Sunod kong nilingon si Edward. You too, Patrick. Wala na isa man sa inyo ang kakain ngayong gabi. Kabilin-bilinan ko mag-text ka sa Kuya Indigo mo para magpabili ng hapunan. Bahala kayo ngayon. Magluluto ako ng instant noodles para sa amin ni Fatima. Magutom kayo. Sumalampak kami ni Fatima sa living room, sa harap ng center table. At dahil hindi ako nakapagdala ng patungan ng cooking pot, hinila ko yung magazine sa ibabaw ng center table. One with Indigo's face plastered across the cover and a headline about Azuma Entertainment. Yon ang ginawang patungan na mainit na kasirola. Sinakto ko yun sa mukha ni Indigo. It was a small act of defiance but satisfying nonetheless. Yummy! Pangiingit ko sa dalawa, kay Indigo at Patrick. Nang sumunod sila sa salas na may bitbit na plato, meron din kutsara at tinidor. Huwag na kayo magdala dito ng plato, hindi ko naman kayo bibigyan. Dagdag ko pa, sabay irap sa kanila.